yun ay yung mga mas maingay ngayon ay yung mga nagkalat na litrato nitong si Alice Go, mga kapatid. Sa iba't iba nga pong mga pahayagan ay talagang kitang-kita po itong mga litrato ngayon na kasama itong mga NBI agents na parang may outing na pupuntahan. Nako! Nakita nyo na po ba ito, mga kapatid? Talk of the town po. Trending na trending ngayon, hindi lang online, maging sa mga kalsada. Ito po ang pinag-uusapan. Sa Philippine Star, yan din ang laman, ha? Kitang-kita po ngayon yung parang pagpapa-photo op nitong si DILG Secretary Abalos at si PNP Chief General Marbil. Samantala may picture pa rin po dito yung mga NBI agents na talagang sumelfie at nakipagpicturan nga. Alam mo yung kay kinukwento ko Alice sa inyo Go kanina, Cha. Normally pag may operations ang NBI, parang ipinapaano nila na parang pinapaalala nila sa amin na wag kukunan yung agents. Pero nagulat ako dito. Grabe, naglipa na ang picture. Unang-una ko naisip AI. Pero apparently hindi. Pareho tayo. Akala ko gusto kong AI. bigyan ng benefit of the doubt ng mga agents natin, sina Abalos, si PNP Chief General Marbil, na hindi totoo to. Hindi nila gagawin ito. Hindi sila selfie, hindi nila tatratuhin na parang celebrity itong si Alice Go. Kasi hindi naman biro itong mga kakaharapin at kinakaharap niyang kaso ngayon. Patong-patong kaya. Kaya lang, kumpirmado. Kasi naglabas din ng pahayag si DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Ready na ba dyan yung kanyang paliwanag dito sa mga photos nga po circulating online? Ang dami mga netizens ang nagsasabi na bakit ganyan? Bakit kung tratuhin nyo ay parang celebrity? Hindi ko small talk, hindi ko nga napigilan ng sarili ko kahapon. Napatweet ako at nasabi ko na, ano yan? Nag-uwi ba yan ng ginto at karangalan sa bayan? Baka may pasalubong. Bakit may photo op? Baka naman may pa-heroes welcome pa kayo dyan. At ang joke ngayon sa SOCMED, baka may may pa-motorcade. Oo nga. Ngayon nga may kumakalat na mga ganun, heroes welcome. Pero bakit nga ba ganito ang naging pagtugon nila? Diba? Dito sa pagbabalik po ni Alice Go sa bansa, alam naman natin, sakit na nga po ito ng ulo ng bayan ngayon. Araw-araw nga po, hindi na natapos-tapos po yung hearing dyan, hindi lang sa Senado, pati sa lower house, pati sa house, na ang may gastos, pera ng bayan. Every single day, hindi natatapos, di ba? Linggo-linggo may hearing. Yung mga nandito naman, na mga may kaugnayan din sa Pogo, dun sa Tarlac at sa Pampanga, wala rin naman tayong makita, hindi natin mapiga. Bakit ganito ang pagtrato? Hindi ko alam, iniisip ko na lang, excited makita. Na parang, finally, nakita ka na namin. Baka ganun. Pero nagulat ako, may small talk. Kasi halimbawa, ikaw, di ba, kung public official ka, meron kayong hinahanap na tao na ang nakahuli ay mga Indonesian authorities. Bakit kailangan ng selfie? Sabi ko nga kanina, itong mga pictures sa NBI agent, tama yung tanong ni Seth kanina, paano nga kaya ito kumalat? Pero kung paano man ito kumalat, di na mahalaga yun. Ang mahalagang maitanong dito, bakit ganito kayo kasaya? Bakit may Yan ang alamin natin. Mamaya. pa-selfing ganito? Para saan? Bakit kaya ganun? Bakit ganun ka-importante at ganun ka-VIP ang treatment dito kay Alice Guo? All of a sudden, di ba? Hindi ba tinutugis natin ito Tinutugis at na nga sila, na-criticize sila. Bakit kung sa ating mga reporter na-iskupan kayo ng Indonesia? 'Di ba? Nauna ang Indonesia sa inyo tapos ganyan kayo kasaya. Sampal na nga 'yon sa ating mga otoridad. 'Di ba may biro-biro pa nga. Napadala natin ang Indonesian authorities dito sa Pilipinas. Baka mahanap yung mga hindi natin mahanap-hanap, si Pastor Apollo Quiboloy, si Gerald Bantag. Dalhin na lang doon baka sila makahanap. Dalhin natin dito, 'di ba? I-import natin. Wag sibuyas ang i-import natin, otoridad, para mahanap natin yung mga hindi natin hinahanap. Baka tapos makakakita tayo ng mga ganito na parang hindi sineseryoso yung bigat ng mga kaso na haharapin ni Alice Go. At yung issue na pinag-uusapan dito. Ito, matatawa kapag nakita mo sa una, pero hindi ito nakakatuwa. Kasi baka pinagtatawanan na tayo ng ibang mga bansa. Hindi ba sa mga nangyayaring ito? Parang may pa-meet and greet lang talaga. Diba? Kaya nga ako talagang hindi ko lubos maisip kung bakit ganito. Nung pinapanood ko rin itong naging explanation ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos, ine-explain niya yung side niya na parang na talagang, di ba, andito na.
Really? Pero kailangan ba? Hindi niya naman daw makikita kung anong ginagawa ni Alice Go. Kung ready na yung video natin, pakita natin mismo. Actually, ngayon, sinusubukan po namin kunin ang Ikaw panig talaga. ng ni Ben-Hur Abalos, si DILG Secretary, ni PNP Chief. Titignan natin kung sasagot sila. At anong explanation dito sa mga litrato nga ito. At sigurado ako, ang head din ng NBI di matutuwa sa litratong ito. Ikaw na nga nagsabi kanina, pag may mga operations, sinasabi nila, Bawal kunan. bawal kuhanan. Oo, Bakit may diba? ganito? Ano po ito? Ang saya pa. Fan. Di ba talagang ganun ang protocol? Bawal kunan. Pero bakit sa administrasyong ito, lahat ng bawal, pwede ngayon? Yung mga hindi nangyayari o ginagawa noong unang panahon, pwede ngayon. Kaya doon ka magtataka. Ano ang meron? Meet. Tapos nakita ko pa yung isang video ni Alice Go na parang may press con. Parang magkakaroon ng concert sa Araneta Coliseum. Di ba? Alam mo, tatawanan lang natin pero deep inside, ang daming mga kababayan natin ang may disappointment. Hindi, dito sa tsaka yun nangyari. nga, hindi ko rin maintindihan isa pa, hindi ko maintindihan yung muestra ni Alice Go kung bakit pangiti-ngiti siya. Parang unbothered, Oo. nonchalant. Unbothered. Yan ang pag-uusapan natin. Nonchalant. Walang pakialam, unbothered. Bakit kaya? Tayo nga, simpleng makasuhan lang ng libel o yung pinakasimplest lang pag nasuservan tayo ng warrant or pag ina-arresto, di ba kabadong-kabado? Ito parang okay lang. Dalawang bagay yan. Pwedeng unbothered ako kasi wala naman akong ginawang masama Dito akuin na dapat hindi siya nangyari in the first place. Hindi na lang ng tawad. Huwag na magbigay ng explanation. Kasi Alam mo kasi, tama ka naman DJ Chacha. Kaya lang, you have to dig deeper kung bakit ganun ang nangyayari ngayon. Hindi lang yung sasabihin, bakit ganun ang nangyari? Bakit? We try to connect the dots. Meron talaga yan. Kung bakit ganyan yan. Ikaw talaga, DJ Chacha. Pruweba, kasi hindi ko naman nakita na ganun yung magiging inarte niya ni Alice Go na magpe-peace sign siya pag naglitratuhan. Oops! Like po tayo and share. Na kami. Pinakamagandang gawin dyan, humingi ng tawad sa taong bayan at sabihin na pasensya na po, mali po yun nangyari at hindi na po mauulit. Tapos mag-resign. Charang! Di ba sa Japan ganon? Hindi simpleng mali lang yun, DJ Chacha. Meron talagang ibig sabihin yan. Hindi ba? Di ba sa Japan ay ganyan? Hindi lang resign. Pagka i-involve po sila sa mga ganitong klaseng issue, anong ginagawa? Harakiri. Ganda naman ng background ninyo. Talagang Harajuku. Harajuku talaga. Shinjuku. Mga lugar sa Japan na po yan. Pero yun nga, the Secretary of the Interior and Local Government of the Philippines and the PNP Chief looks like they're having so much fun with Alice Go. At hindi po maganda yun sa paningin So ng taong much bayan fun. na nakaabang po dito kung may mangyayari ba sa kasong ito. Yun kasi yun Diba? So, Kaya nga na-call out na sila ni Senator Risa Hontiveros na Kung may mangyayari sa kasong ito, ang sagot ko dyan, malamang wala. Bakit? Remember, alitagtag. Remember this one, guys. Ayan. May nangyari ba dito? It was supposed to be, sabi nila, the biggest drug haul in Philippine drug bust history. Kung saan nakita natin present si Abalos, present yung Pangulo, pinresent pa nila lahat. Okay? Para silang mga doon mga nagpo-photo op doon. Ayan, andyan pa si Marbil dyan. Kailangan ba talaga nilang andyan? Tapos, yung paano nila diktahan yung nakahuli kuno. Ang tanong, nasaan na yun? Nawala sa eksena. So, yun yung kasagutan dyan. DJ Chacha. Pumuno dito sa investigasyon na to, di ba? Ang bigat ng kaso nitong taong ito, ang tagal nating hinanap dahil ang tagal niya nagtago, Okay. ang daming misteryo nangyari, di ba? Tapos biglang
Ikaw talaga. Ikaw talaga ang Kaya yan na lang tuloy ang pinapatugtog ni Erwin Ocaña ngayon. Di ba para kasing common sense ito, GD? Di ba? Pag public official ka, okay, Ganda ikaw ay ng isang music, NBI agent, na meron kayong matagal ng tao, na pinagahanap, na may mga kinakaharap na kaso, selfie ka ba? Hindi dapat po natin tinatrato na celebrity o VIP. Nag-private plane pa. Kumapit kayo. Kaninong gastos? Syempre, gastos ng taong bayan. Akala ko sabi sa friend raw. Ang private plane? Sabi sa friend daw. Naku, gusto ko malaman talaga kung kaninong gastos. Gusto friend? Friend Nino? Friend ni Alice Go? Sinong friend ito? Friend daw ni SILG. So walang gastos ang taong bayan. Kumpirmado? Gusto kong malaman ang kasagutan. Kasi, talaga. Ikaw talaga. ganyan yung narinig ko. Kita nyo yun. Ako mga kapatid, Kahit nga private yan, bawal yun. sa oras po na 6:29, mamaya po ipapakita namin sa inyo itong mga photos at maging yung paliwanag po ni Ari Abalot. Wala pa. Saan? Morning muna sa inyong maya-maya nga po, ibahatid na namin sa inyo ang balit. Ang ngiti dun sa mga videos. Tapos nakawaki pa dun sa isang picture nila. Baka naman with the naka-recover Secretary na. Abal. Ang bilis Ikaw. Baka naka-recover na kasi gano'ng katagal siya nagtago. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Dalawang bagay yan. It's either, alam niyang wala siyang kasalanan. Hindi niyo ako mako-convict dito. Kaya nonchalant lang ako. Deadma lang ako sa mga binabato niyong issue sa akin. Di ba may mga ganun tao pag binabato sila ng issue? Or yung pangalawa, kaya kong lusutan to kahit gano'n to kahirap. Kaya ganun siya ka dead machine. Dead machine. Somehow pwede yan. Pero may mas malalim pa dyan, DJ Chacha. Ito. Baka daw pag nahuli si Nakiboloy at Bantag, meron ding magpapa-photo ops from Ernest de Guzman. Alam mo, there was a tweet by... Pag nahuli si Bantag at si Pastor Kibuloy, it would not be the same as Alice Guo. Iko-connect natin yan. Connect the dots natin yan. Senator Ping Lacson kahapon ito, basahin ko sa inyo ha mga kapatid, itong tweet ni Senator Ping Lacson. Sabi niya dito, top-level delegation to meet with a suspected criminal offender named Alice only in Wonderland. Bakit in nga? Wonderland. Ba't nandun ang PNP chief? Yan din ang tanong nila. Kailangan ba talagang nandun? Bakit din nandun si DILG Secretary Benhur Abalos? Hindi pa ito kaya na mga agents na lang ang magdadala sa kanila? Kailangan ba talaga merong parang, ano ang tawag dito? Pagka Iyon ang malaking katanungan. Bakit? Kasi, lagi nilang sinasabi, di ba, nakita ba ninyo na sinasabi nila Benhur Abalos, la Marbil, ni Marcos, "Uy, Alice Guo, sumuko ka na. Nasaan ka naman, sumuko ka na." 'Di ba? Ganun sila lagi kay Alice ay kay Bantag, kay Teves, kay Pastor Kibuloy. Nakikita mo yung pagiging hostile nila dito sa tatlong ito. Pero kay Alice Guo, meron ba sinasabi, "Oy, Alice Guo, kung nasan ka man, subuko ka na. Poprotektahan ka namin." Gaganon-ganon, di ba? Eto, talagang sinundo pa. With private plane. Doon ka magtataka. merong importanteng taong darating? Merong May welcome committee. welcoming committee, no? Siya mga May kapatid, ginto, mamaya po natin ito pag-usapan. Siguradong mas magiging mainit po yan kapag humarap na sa Senado si Alice Go. Ang tanong, magsalita kaya o gayahin yung mga ginagawa ni Cassie Ong doon sa lower house? 'Di ba? Kung hindi Hindi gayahin. Meron yan. May script na yan. hindi ko po sasagutin yan. I invoke my right, Channeling Chorba, Channelus. Alam mo, ang hirap nga ang hirap i-imagine yung next na Senate hearing na meron kang selfing ganyan dahil nahuli ka sa Indonesia. Tapos pag upo mo doon, hindi ko po alam. May Hindi ko Wala po akong maalala, Your Honor. Ang hirap i-record Ngayon may alam na po ako. ng style na may ganun, diba? Ito, alas 3, alas 6 ng madaling araw kanina, dumating dito sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame ang convoy kung saan sakay si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Naging mahigpit ang seguridad dito kagabi sa paligid ng custodial facility. Mga miyembro rin ng Special Action Force ang nakabantay dito sa palibot ng custodian.
At kaninang madaling araw di Chacha, no, isang coaster yung unang pumasok dito sa loob ng custodial pero hindi maaninag kung sino ang sakay ng coaster. Pero kinumpirman ng opisyal ng PNP na nasa loob na nga ng custodial facility si Mayor Alice Guo. Totoo kaya? Dito muling isinailalim daw sa physical and medical examination ng dating mayor. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, nag-request pa umano si Alice Guo na makausap ang kanyang abogado. Wala rin umanong special treatment na magaganap ayon kay Fajardo na dito kaya Alice Guo, no, dito sa loob ng custodial facility. Sabi nga niya ng tagapagsalita ng PNP, tinanggalan ng mga accessories itong si Alice Guo, no, yung kanyang cellphone at AirPod. Tapos Ano ngayong pa? umaga di Chacha, ay kailangan mag-report sa korte sa RTC Capas Tarlac para nga ma-inform ang korte na i-serve na yung warrant of arrest ng CIDG. Ang korte na raw ang magdesisyon kung saan o sa ibang detention facility dadalhin si Alice Guo. Yung kaso sa kanya, isinampa sa kanya, available naman daw. Ito yung may kinalaman sa kasong anti-graft and corrupt practices. Did you Chacha? Honey, si Gerard ito, no? Gerard, oo. Ano yung itsura na, any idea kung anong itsura ng custodial facility? May kama ba doon? May upuan ba doon? Aircon ba yun? Yun, ang kinumpirma rin sa atin ni tagapagsalita ng PNP na ang binigay sa kanyang kwarto ay isang ordinaryong kwarto na mayroong isang kama at mayroong CR at electric fan lamang ang pwedeng gamitin at hindi ito naka-aircon na Gerard. Bakit? Diyan, Hanggat hindi pinapakita yan, hindi kami maniniwala. Hanggat PNP lang ang nagsasabi niya at walang transparency, yung talagang open sa media, hindi kami naniniwala. Parang kaduda-duda nga nandyan siya dyan sa bus na yan eh. ba sa Camp Crame, meron kung may ordinaryo, may pang VIP sila, ganon? Wala din naman niya kinumpirma na may pang VIP pero ang sabi namin namin kagabi, kung meron bang aircon yung kwarto na ibibigay sa kanya, sabi na wala daw. Electric fan lang daw talaga ang ibibigay sa kanya. Kumbaga, kung anong tratong binibigay sa isang ordinaryong mamamayan, ganoon din daw ibibigay sa kanya. Pero hanggang kailan daw magsistay itong si Alice Guo dyan sa Camp Crame bago mailipat kung saan man siya dadalhin, either sa Senado o saan man? Wala pang kumpirmasyon ng DJ Chacha, no? Kasi ngayong araw inaasahan na mag-bail, mag-file sila ng bail ngayon doon sa may RTC. No? Kaso lang, wala pa tayong namamataan at wala pa nabibigay ng impormasyon kung anong oras sila pupunta doon sa may Capas Tarlac. At kapag Okay, so mukhang inuuto tayo dito ng mga kapulisan na. In the meantime, tingnan natin itong tingnan natin itong pagsundo ni Ben-Hur, ikaw talaga Abalos doon sa Indonesia. Sek patulong, dedekret mo kasi. Di ba? Basta importante. Sek patulong, may death threat po kasi ako. Di bale, basta ang importante. Totoo. Muted. Tignan natin ito ha. Ako Sek, papa. Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para private plane. Kasi tingin ko para kayong Chinese? Para kayong Chinese. Ano? Tila nagpapasaklolo si dating Mayor Alice Guo nang i-turn over ng Indonesian Police kay DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Hindi malinaw kung ano ang tinutukoy ni Guo na banta sa kanyang buhay. Pero ayon sa Bureau of Immigration, based dun sa information na ito yung nagpa-photo op. Nagpa-picture din na parang celebrity. Ayan na. Parang celebrity. Tignan natin. Talin natin. pinato sa akin ng ating informant, sinasabi na takot din daw siya, sinasabi niya sa Chinese mafia. Hindi nasabi sa amin kung anong means yung sinasabing death threat. ayon sa immigration, Narinig niyo yan? Chinese mafia daw? At kung saan nila i-connect yan? ilang beses nagpalipat-lipat ng pinagtataguan si Guo.
Bago naman siya naaresto sa townhouse na ito sa Tangerang City sa Indonesia. Nagpaabot si Guo ng surrender feelers sa DOJ tracker team. Matapos i-turn over sa Pilipinas si Guo, proseso na ang mga papeles niya. Ipinakita rin niya ang kanyang Philippine passport. Dito na nga mga kapuso sa ating likuran si Mayor Alice Guo at nagsisimula na itong turnover mula sa Indonesian authorities papunta sa mga otoridad ng Pilipinas, sa BI, at ngayon, giliban na siya ng simento at sisikapin na ngayong araw na to ay mailipad na pabalik ng Manila. So, how are you, ma'am? How are you? Sa isang punto, nakipag-selfie pa sa kanya ang ilang opisyal mula sa Oh, Pilipinas yes artistang at artista. maging sa Indonesia. You remember me? Okay. Ma'am, dito ma'am. You're going home. How do you feel? I'm good. I'm good. Yeah, I'm good. Are you okay now? Yeah. I'm good. Yung mga accusations sa'yo, you're confident you can answer it? Are you going to go? Are you going to respond? Wala po muna Ma'am, may death threat ka. May death threat ka. Celebrity. May death threat ka. Sorry po. Ma'am, may death threat ka. Media. Stop. Yung media. Downstairs. Pasado alas 8 ng gabi nang umalis ang private jet na inerkila ng gobyerno para kay Guo. Patong-patong na kaso ang Wow. Kaninong eroplano kaya yan? kay Guo sa kanyang pagbalik sa Pilipinas. Sasalubungin agad Kaninong siya eroplano? ng Dapat kinuhanan natin yun ng yung warrant of arrest ng ID. ng korte sa Tarlac para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil yan sa paggamit umano sa kanyang pwesto para paboran ang Baufulan na nagpaupa ng lupa sa Pogo sa Bamban. Bukod pa yan sa mga reklamong qualified human trafficking, money laundering at tax evasion na nakasampa sa Department of Justice. Pinapakansela rin ng Office of the Solicitor General ang birth certificate ni Guo. May kinakarap ding reklamong material misrepresentation si Guo sa COMELEC. Mula sa Jakarta, Indonesia, John Consulta. Okay. Ito pala yung eroplano na yun. Tignan natin na yan. Ayan natin na. Ano kaya yung kanilang mga kwentuhan habang nasa flight sila? Ano yung mga pinag-uusapan? Marbil. Ayos ah. Galing, galing. Mga nabahaan. Mahina. Hanggang tanghalian. Nakatanggap ako ng tawag na binibigyan tayo ng alauna na madaling araw dahil nakakit na mga Indonesian authorities si Alice Guo na kung hindi ito Wala, hindi na kami maniniwala sa iyo. O, ngayon tignan natin na ito. Maalala ninyo 2 months ago kung saan dinidinig si Alice Guo. Ayun na. Ito, 2 months ago, dinidinig si Alice Guo. Ito yung sinasabi ni Risa Hontiveros. Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban, Tarlac. Konektado ang Hongsheng at ang ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa campaign niya kasama si Catherine Cassandra Leong
o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protector? DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. Okay. To further it out, ito pa. Ayan. Pinalutang ni Senator Risa Ontiveros ang koneksyon daw ni Mayor Alice Guo at ilan pang politiko. Ipinakita niya nga ang isang larawan kung saan magkasama sina Mayor Guo at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami raw koneksyon si Guo at ang Pogo sa mga politiko sa bansa. May isa pang araw na nakitang koneksyon na nakababahala dahil may kinalaman ito sa isang napakalaking investigasyon ng Senado noong nakaraang Kongreso. Ilalabas daw ito ni Ontiveros sa tamang panahon. Samantala, masaya raw si Senator Bato de la Rosa para kay Okay. Ngayon, okay, isasummarize natin yan. Maalala ninyo muna itong larawan na ito. So, ganito kasi yan, ano? Kaya medyo natin ikinokonek ito. Maalala natin nung una, umaattend pa nga si Alice Guo sa hearing ni Ontiveros. Umaattend pa siya niyan. And at some point in time, inililink siya sa dating Pangulong si Duterte. May denials, di ba? Ngayon, dumating yung point na bigla siyang nawala. Hindi na siya nakapag-attend, na-contempt, or pinaghahanap na siya. And then, mababalitaan natin na sabi nila na wala na siya sa Pilipinas. At sinabi nila doon na ang kanyang ginamit ay isang private plane. Kasi walang record eh. Walang record sa Bureau of Immigration sa kanyang paglabas ng Pilipinas. So magtataka ka, di ba? Magtataka ka na nung time na yon, etong litrato na ito, hindi pa lumalabas. Ayan, hindi pa yan lumalabas yung litrato na yan. Hindi pa lumalabas. Nung lumabas yung litrato na yan, hindi ba kayo nagtataka na biglang na-identify daw na nasa Indonesia daw sila? And then, ang sumunod pa doon, nahuli na raw yung si Cassandra Leong at saka yung si Sheila Guo, yung magkapatid. After na nag-surface itong litrato na ito. Kung titignan ninyo itong litrato na ito, andyan yung si Rainier Chu. Ayan, si Rainier Chu. Sunday Daza, Mr. Wu na Pogo owner, Benito na si Benito Techico na Special Envoy to China, Jose Maria Ortega na Pagcor Director, at nandyan si Cassandra Leong na ikinokonek nila doon sa Whirlwind Corporation o doon kay Alice Guo. O, andyan si Lisa, andyan si Marcos. O, kaya magtataka kayo, nung nag-surface itong picture neto, biglang malaki yung turn out ng events na biglang itong si Cassandra ay nahuli na, yung Cassandra at si Sheila ay nahuli sa Indonesia. At ngayon, nahuli naman si Alice Guo. At ayon doon sa di ba nga makikita natin sa gesture ni Alice Guo na parang wala lang.
parang hindi siya nababahala, unbothered siya. And then VIP treatment. Nakita ninyo, press con, sabi pa ni Mayor ni Benher Abalos, saan ka nagpunta? Ikaw talaga. Tapos sabi ni Alice Go, kita tayo sa Tarlac. O saan doon? And then, pag i-connect natin yan, yung pagsundo sa kanya ay private plane din. So, kung i-connect natin yung dots nito, may posibilidad, dahil lumabas yung larawan na yun, na may connection pala yung Cassandra Leong, Alice Guo, with Lisa Marcos, Bongbong Marcos, gusto nilang tanggalin yung picture na yon. Gusto nilang ilayo yung picture na yon by having Alice Guo, Cassandra Leong back to the Philippines with matching pag-uusap kung paano nila ito gagawin. Kumbaga, ito yung condition natin, conditionist natin, ilulusot ka namin. Just like what yung pinakita ko yung sa Alitagtag. Nakita ninyo? Nahuli daw nila yung driver, tapos hindi na natin mawari kung nasan na yung driver ngayon. So it's the same thing na pwede ring mangyari dito kasi you could imagine very special treatment ang ginagawa nila dito. Sinundo pa with private plane. Nakatakas siya with private plane. Pero sinundo siya with private plane. So may posibilidad na initially, imbestiga sila ng imbestiga dyan sa Senado, tapos pinatakas nila. Pinatakas nila, hindi nila expected na nag-surface or magsa-surface yung litrato na yan kung saan makikita andyan yung king ng Pogo na si Rainier Chu. Andyan si Cassandra kasama ni Lisa at ni Bongbong. Hindi nila expected na lumabas yan. So, para malinisan nila, anong gagawin nila? Pababalikin nila. Okay? Of course, with different tune na. Iba na yung tune nila. Anong gagawin nila? Kaya magtataka ka di ba? 2 months ago, sinabi ni Risa na connected si Alice Guo kay Duterte. Gusto nilang i-connect. So ngayon, ito na ngayon ang posibilidad na lilinisin nila ang kanilang pangalan by implicating Duterte dito. So, ito na yung sign Pagkadinig na kay Alice Guo ngayon at babanggitin na niya ang Duterte, yun na yung sign na talagang tama na ito talaga yung plano nila. Pag binanggit na, connected na si Duterte, ganito, ganyan. Kasi makikita mo, those are the signs. Signs na yun Ikaw ba naman, pumunta ka ng Indonesia, kasama mo yung PNP chief, DILG, sinundo mo siya with private plane. Napaka-sobrang special treatment naman na yun. So, itong malaking talaga. Panlilinlang at drama sa taong bayan, gamit-gamit ang pera ng taong bayan. Kasi, most likely, yung gasolina ng eroplano na yan at ewan ko kung kaninong eroplano yung ginamit na yan. Private plane yan Walang record nung pag-exit nila at walang record din. Ewan ko kung may record yung pagsundo ni Abalos dyan. So most likely dito, talagang ididiin na ni Alice Guo si Duterte this time. Yun na yun ang lalabas, magso-surface. Kasi nga, from this one, makita ninyo, napakalaki ng connection dyan. Hindi naman po biro yung na yan. Ayan, si Cassandra Ong. Ayan, nandyan yung wife ni Rainier Chu. Ang nakapagtataka, may nag-surface na ganitong picture. Wala ni isa sa mainstream media ang nagbigay ng attention dito. Samantalang yung picture ni Duterte at ni Alice Guo,
nilink kaagad ni Risa Hontiveros. Pero ito, wala man lang question. Andyan si Mr. Wu na Pogo owner dyan sa Porac, Pampanga. Andyan yung si Rainier Chu. Si Rainier Chu, ayan. Siya yung namuno ng fundraising sa Pogo noong 2022. Best friend pa pala. Yung kababata as best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo Ops gamit ang serbisyo ni Lisa sa law firm niya. So, bakit ito hindi kine-question? Kaya nga naman, sabi ko nga, hindi nila talaga expected na magso-surface or lumabas itong larawan na ito. Kaya nila pinabalik itong si Alice Guo. Kasi nakapagtataka, no? Ang hirap-hirap nilang ma-identify kung nasaan si Pastor Kibuloy. Ang hirap nilang ma-identify o matrack man lang kung nasaan si DJ Bantag. Pero itong si Alice Guo, andali, nasa Indonesia, tapos nahuli na. Doon mo makikita na mas tropa pa nila. Kasi parang alam mo yun, mas malapit na tropa nila itong si Alice Guo kaysa din ito kay Pastor Kibuloy. Kaysa kay DJ Bantag. Sabi nila may tracker team sila with DJ Bantag, with Pastor Kibuloy. Pero hindi naman nila mahanap-hanap kung nasaan. Tapos, eto pang nakapagtataka. Si Pastor Kibuloy, si DJ Bantag na nasa Pilipinas lang, hindi nila mahanap. Yung Alice Guo na tumakas gamit yung private plane ni Marcos or ni Benhur Abalos, yung pinangsundo ni Abalos, na pinpoint nila na nasa Indonesia na kaagad. At nakuha pa daw ng Indonesian authority. Despite the fact nga wala pa namang formal case itong si Alice Guo, ano yung ground para hulihin siya ng Indonesian authority? Di ba malaking katanungan yon? Sobrang questionable na walang kaso, okay, ni hindi man lang nakalagay sa red notice itong si Alice Guo, pero hinuli ng Indonesia. Pero si Kong Teves, tignan nyo, naka-red notice na nga sa Timor-Leste, pero hindi basta-basta. Hanggang ngayon, hindi pa napapauwi ng Pilipinas. Pero si Alice Guo, ang bilis na pauwi ng Pilipinas. Sinundo pa. Di ba? Saka, bakit si Kong Teves, bakit hindi pinuntahan ni Abalos? Bakit hindi rin pinuntahan ni Marbil sa Timor-Leste? Bakit yung pinadala nila doon, yung kanilang agent lang? So doon mo makikita talaga na may something dito. They are trying to clean. Gusto nilang maglinis kasi ayan na lumabas na. Lumabas na itong ano na ito. Litrato na ito. So what we are going to wait and see and obserbahan natin dito, kapag itong si Alice Guo ay kakanta at ang ikakanta ay Duterte, yun na nga. Tama tayo. Tama tayo sa ating speculation. Well, speculation ito, but the signs are there. Mga senyales kung bakit ganun. Just like what happened doon sa Alitagtag. Parang na-drop na ata, hindi natin makita kung saan na yung driver. Ano na yung nangyari doon sa case na yon? Kasi nung dinidinig yun, sabi nila, pwede, wag muna natin pag-usapan dahil ito ay under investigation at meron ng kasong ipinail. Pero ito, kitang-kita natin, masyadong halata na. So something is really fishy, tama. Something is really fishy dito.